Hello, hello. Ayun. So, if naka-download na tayo ng first thing na gagawin natin, if may na-download na tayong ANSYS, ay open yung workbench. Ito, workbench. Now, if tapos na ma-open yung workbench, ito yung lalabas sa workbench. Ganito siya. So, click nyo lang, hanapin nyo lang dito yung fluid flow, fluent. Eto. So, hold mo lang siya, i-drag natin siya dito. Drag mo lang siya dyan. So, ayan, maglo-loading siya. So, after nun, pag na-drag mo siya dyan, right-click si geometry, then import geometry. Tapos, browse ka. Ito, browse. So, open mo yung file. Ayan. Double-click mo lang, ayan. Tapos, pag may check mark na si geometry, right-click mo lang si geometry and edit geometry and space claim. So, open natin. Wait natin. Okay. Now, if after mag-loading nung space claim natin, syempre lalabas dyan yung wing. So, ano yung unang gagawin natin para magawa yung enclosure box? So, ang gagawin na first thing na gagawin natin is, ayun, punta ka sa prepare. Punta ka sa prepare and click mo yung enclosure. Yan, enclosure. And then, tapos select mo lang si wing. Ayan. Pindutin mo lang si wing, din lalabas yung box. Ayan. So, first thing na tinatanong sa atin is yung distance niya sa likod. So, anong distance natin sa likod? Yung wing root natin is equal to 6 point something. Basta, pag times 10 mo si wing root natin, equivalent siya sa 60,700. So, divided by 10 is, ano siya, around, ayun. Basta in millimeters kasi to. So, enter natin. And sa side naman is 5 chords. So, 303.50. Yan, sa side yon. And sa bottom naman is same lang rin, 303.50. Oh, so, para may konting margin of error tayo dito. Kasi, one thing na isa sa mga nag-error rin sa akin nun that time is, lagyan natin siya ng 0.01 sa dulo. So, 6,700.1. Ganyan. 303.50.1 para may ano lang tayo. 303.50.1. Yan, okay na. Tapos, click nyo yung check. Kasi pag di kinlik niya sa outer box, mawawala ulit yung box. So, click nyo lang yung check. Para magawa yung box natin. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, since ang kailangan na distance ng box sa harap, sa inlet, is 5 chords lang. Eh kasi ang ginangyari, nung nilaglagay tayo ng 10 chords sa likod, pati rin sa harap, naging 10 chords rin. So, kailangan natin iliitan to. So, parang bawasan natin yan, punta tayo sa design. Tapos, click nyo yung pull. Ito. Click nyo lang itong face dito ng box. Tapos, i-move nyo siya pa ganun. Tapos, ilagay natin yung distance natin ng 5 chords. Since yan, 350, 303.50. So, enter natin. Yan, nabawasan na siya. Then, okay na. So, yan na mismo yung box natin. Ngayon, ang gusto kasi ng natin, ang need natin na distance ng dito sa left side ng box is dapat mag-touch siya sa wing root dito. So, kailangan natin siya i-move. Move natin ulit siya ng 303.50.1 para mag-touch siya doon sa wing root. Enter natin. Yan. If mapansin nyo, hindi pa siya nag-touch
So, kailangan dapat lalabas yung face nito. So, move ulit natin ng 0.1 lang, 1 mm. Ayun, kita nyo. Yun. Lumabas na yung mukha niya, ibig sabihin, nag-touch na siya or lumagpas na siya. In short. Okay lang yan kahit may sobra tayong konti. Basta, lumabas yung mukha. Ayan. So, after nun, edi okay na. So, after nun, ang gagawin natin is, pupunta na tayo dito sa side na to. So, kailangan kasi natin mabutas ito. So, parang mahuhulma lang, i-delete natin tong buong wing, huhulma lang siya sa box. Gets? So, ang una natin gagawin is punta tayo dito sa structures, tab dito sa gilid lang. Tapos, click nyo to, which is yung wing natin. Yan, no? Kita. Pag sinelect ko siya, pag hinover ko yung mouse dito, yellow yung, yung wing. So, click nyo yan, tapos delete. Yun. Matitira na lang enclosure. Yung enclosure kasi yun yung box natin. Tapos nakita nyo, naiwan yung shape ng wing dun sa box. Yan, no? Hollow siya. Yan, no? Tagos yan. No? Yan yung kailangan natin. Ngayon, after that, ang gagawin natin, ini-name na natin lahat ng ano niya, ng sides ng box. So, dito sa side na to, kailangan natin may pangalan dapat. To lahat kasi dapat, papangalanan mo kasi lahat ng side ng box. Kasi yun yung requirement sa mesh. So, first thing na gagawin natin, select mo tong harap. And punta ka sa groups dito. Kita mo tong groups yan. Tapos, create NS. Or parang create new something sheet. Basta yan. Create NS. Click mo lang yan. Lalabas yan. Tapos, papangalanan mo. Siyempre, nasa harap siya. Lalagay natin dyan, inlet. Yan. After nun, punta ka sa likod. Select mo. Create NS ulit. Tapos, outlet. Yan. Tapos, dito sa side na to, sa side lang na yan, sa wing root side, create NS ulit, tapos symmetry. Double M ba symmetry? Tama. Yan. Tapos, after nun, select yung tatlong remaining sides natin ng back. So, click yan. Hold mo yung control sa keyboard. Click mo ulit to. Hold mo ulit yung control. Tapos, select mo yung baba. Ayan. Dapat tatlong sides yung masiselect mo. Tapos, create NS, type mo, far field. Yan. After nun, so, tapos na. Ang last na natin gagawin is, ini-name mo yung side ng wing. So, double-click ka lang dito sa wing para ma-highlight mo lahat. Yan, highlight na lahat. Yo. Nagkulay lahat ng wing. Tapos, create NS mo ulit. Tapos, ang niname natin siya as wing surface. Yan. Yan. Okay na. Ngayon, after mo na siyang ma-name lahat, and okay na to. So, tapos ka na sa space claim. Move on na tayo sa mesh. Yan. Sobrang dali lang ng space claim. So, hindi mo na kailangan to i-save. Tapos, ayun. Click mo na lang yung X neto. Para, yun na lahat yung sa, Okay, sa atin. Ayan, tapos, yun yung video para sa, natin, para sa paglagay ng enclosure. Pero yung sa mesh, yun kasi matrabaho. So, trial and error yun. Okay, bye.